Sa pangunguna ni Elder Qin Sheng ay nakapasok ang lahat ng miyembro ng Divine Immortal Sect sa loob ng Qingyun Pavilion at tumaas sila sa panglimang palapag kung saan tanging ang mga pinakamalalakas na cultivator na nagmula sa naglalakihang sect ang nakakapasok. Sa loob ng kwarto ay halos kilala ng bawat cultivator ang naroon ngunit dahil hindi kilala sila Wang Feng at ang Divine Immortal Sect ay pinagtitinginan ang mga ito habang sila ay nakatayo sa gilid na nagbibigay ng matinding kaba sa mga disipulo. Ngunit dahil sa presensya ni Elder Qin Sheng na nagsama sa kanila doon ay nagbago ang pakikitungo ng mga cultivator na naroon at masayang bumati kay Elder Qin Sheng maging sila Wang Feng ay masaya rin na binati ng mga ito. Matapos ang maayos na pagkikita at masayang pagbati ay ipinakilala ni Elder Qin Sheng sila Wang Feng at ang Divine Immortal Sect sa mga cultivator na naroon. Hindi naman naglaon ay masaya at magalang na bumati si Wang Feng sa kanila. Kaya naisip ni Wang Feng na ang maayos na paggalaw at mapagtimping ugali ang pinaka-epektibong paraan para igalang at makilala ng iba. Nang malaman ng mga ekspertong cultivator na si Wang Feng ang leader ng Divine Immortal Sect ay isa-isang bumati ang mga ito sa kanya at sinabi na isang magaling na leader si Wang Feng kahit na nasa murang edad pa lang. Sumang-ayon naman ang isa sa sinabi ng nauna at sinabi pa nito na ang karangalan na nakalagay sa pangalan nito ay nakakabighani at talagang nakakainggit. Nagtanong naman ang isa kay Wang Feng kung saan nakalokasyon ang Divine Immortal Sect upang kung sakaling mapadpad at may oras sila para sumaglit sa kanyang Divine Immortal Sect ay paroroon sila. Sumagot naman si Wang Feng dito at sinabing ang Divine Immortal Sect ay makikita sa lambak ng Xingyao Mountain Range kaya kung sakaling sila ay makapagbigay ng oras na pumunta doon ay masaya nilang tatanggapin ang kanilang bisita. Nagsabi naman si Li Qing na kung sakaling magpunta ang mga ito doon ay huwag kalimutan ng mga ito ang regalo para sa kanyang sect leader. Sinabi naman ng isang cultivator kay Wang Feng na sa pagkakaalam nito ay walang sektang nakatayo doon sa Qingyao Mountain Range na katulad ng kanyang malakas na Divine Immortal Sect. Kaya sinabi ni Wang Feng na ang Divine Immortal Sect ay kamakailan lang nabuksan muli dahil ito ay isang ancient hidden sect habang nabigla ang mga ekspertong cultivator sa sinabi ni Wang Feng. Sinabi pa nito na ang panglimang sect master ng Divine Immortal Sect na nakilala sa tawag bilang Tongchan leader na sumandal sa kanyang sariling kultibasyon para labanan ang buong kalangitan noon. Ngunit natalo ito dahil sa konting kaibahan ng kanilang kultibasyon at nagresulta sa pagkakaroon nito ng isang sumpa. Kaya ang buong Divine Immortal Sect ay napilitang magtago para lang maiwas sa sumpa ng kalangitan. Sa mahabang panahon ay mabuti na lang ay dumating ang kanilang pang-siyam na henerasyong sect master na tinatawag nilang Great Saint Chi Chan. Siya ang kaisa-isang nakapagpawala ng sumpa sa kanilang Divine Immortal Sect kaya naman naging malaya muli sila. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay rin si Great Saint Chi Chan nang mapagtagumpayan nito na masira ang sumpa kaya ang naging kasunod na sect master ng Divine Immortal Sect ay walang iba kung hindi si Wang Feng. Sinabi pa nito na yun ang unang pagkakataon na papasukin niya ang bagong mundo kaya humingi ito ng permiso kung maaaring makapagbigay ang mga ito ng gabay para sa kanila. Nabigla naman ang lahat sa nalaman tungkol sa Divine Immortal Sect at halos hindi makagalaw at makapagsalita ang mga ito. Nagkaroon nga ng katahimikan sa lugar at ni isa ay walang gumagawa ng ingay dahil sa pagkabigla. Ngunit ang kwento na sinabi ni Wang Feng ay isang kasinungalingan lang at natutuwa ito dahil madali niyang naloko ang mga cultivator na naroon. Si Li Qing at Lin Feiwo naman ay namangha sa kwento ng kanilang sect master na kahit alam nila na may mahabang kasaysayan ang Divine Immortal Sect ay hindi nila naisip na mayroong kamanghamanghang pamana ang mga naunang sect master ng Divine Immortal Sect. Si Xuanxia naman ay naiisip na ang kanilang sect ay napakalakas kaya hindi na nito kailangan pang matakot sa Yaori Emperor. Si Mu Yunfei naman ay hindi pa rin matapos ang kanyang pagkamangha habang si Li Yi naman ay iniisip na napakalakas ng Great Saint Chi Chan para lumaban ng ganoon sa kalangitan at natalo lang ng kaunti sa lakas ng kultibasyon. Pinuri naman ni Elder Qin Sheng si Wang Feng at sinabing hindi nito lubos maisip na mayroong kahanga-hangang pinagdaanan na naging legasiya nito.
Humingi pa si Elder Qin Sheng ng paumanhin dahil ang kanyang Qin Pavilion ay hindi nakapagbigay ng mas maayos na pakikitungo sa Divine Immortal Sect at hiniling nito kay Wang Feng na huwag magdamdam sa kanila. Sumagot naman ng may paggalang si Wang Feng at humingi rin ito ng paumanhin dahil nakagawa din sila ng kabastusan sa loob ng Qin Pavilion kaya maaari na nilang kalimutan ang mga nangyari. Sinabi naman ng isang ekspertong cultivator kay Wang Feng na hindi pa siya nakakita ng totoong ancient hidden sect kaya nanghingi rin ito na paumanhin dahil sa pagiging madaldal nito. Kaya ang ginawa ni Wang Feng ay inimbitahan ng mga ito na pumunta sa Divine Immortal Sect upang bumisita at magpalitan ng ideya o magbigay ng impormasyon dahil ang Divine Immortal Sect ay naitago ng mahabang panahon kaya wala silang alam sa labas nito. Kaya nagkaisa ang mga ekspertong cultivator at masayang sinabi na sila ay bibisita sa Divine Immortal Sect kung may pagkakataon. Habang nagkakasiyahan ay nagtanong itong si Elder Zhu Qin kay Elder Qin Sheng kung gaano katotoo ang mga sinabi ni Wang Feng sa kanila dahil itong si Elder Zhu Qin ay hindi pa rin nagtitiwala kay Wang Feng. Sagot naman ni Elder Qin Sheng sa kanya ay hindi magtatagal at malalaman nila kung ano ang katotohanan sa lahat ng sinabi ni Wang Feng. Alam ni Elder Qin Sheng na ang Saifang Palace ay hindi palalampasin ang ginawa ni Wang Feng kay Xiao Changfeng at Elder Guzong kaya malalaman nila kung nagluloko itong si Wang Feng dahil kung makakayanan nito na maging matatag sa Saifang Palace ay maaaring may kredibilidad ang sinasabi ni Wang Feng ngunit kung hindi niya kayang labanan ang Saifang Palace ay isa itong manluloko. Gusto naman ni Elder Zhu Qin na makita ang nakakatakot na kakayahan ng Divine Immortal Sect tulad ng sinabi ni Wang Feng sa kanila. Nagagalit naman itong master ni Lin Chanxin sa nalaman nito na impormasyon sa Divine Immortal Sect na lumaban sa kalangitan dahil hindi ka panipaniwala ang kwento na yon. Sinabi pa nito na isang bata lang si Wang Feng na hindi alam ang kanyang limitasyon kaya gusto nitong makita kung hanggang saan tatagal ang kanyang Divine Immortal Sect sa galit ng Saifang Palace. Hindi ito makapaniwala na makakayang labanan ng Divine Immortal Sect ang Saifang Palace habang si Li Chanxin ay tahimik lang at nakatingin sa kanyang galit na master. Naiwan naman si Li Chanxin matapos magpaalam sa kanya ang master nito dahil pupunta ito sa young master ng Saifang Palace para personal na makausap ito. Naiwan na nga si Li Chanxin at hindi nagtagal ay may tinawag itong master at pinalalabas niya dahil maaari na itong magpakita sa kanya. Bigla naman lumabas ang pulang enerhiya na nagmula sa kanyang dibdib at nagpakita ang isang maliit na batang babae. Nakalabas na nga ito mula sa katawan ni Li Chanxin at sinabi niya na ang tinatawag na master ni Li Chanxin ay mahina ang pag-iisip. Kaya nagtanong si Li Chanxin kung totoo ang sinabi ni Wang Feng sa kanila kaya sagot sa kanya ng pangalawa nitong master ay maaaring totoo ang lahat ng sinabi ni Wang Feng. Sinabi nito na inobserbahan niya ang sect master ng Divine Immortal Sect ngunit may humaharang sa kanya na isang misteryosong enerhiya pero may pagkakataon na naramdaman niya ang kultibasyon ni Wang Feng. Gusto naman malaman ni Li Chanxin ang kultibasyon ni Wang Feng kaya hindi niya napigilan ang sarili na magtanong pa sa master nito. Sinagot naman siya at sinabing ang kultibasyon ni Wang Feng ay nasa Peak Profound Sovereign Realm. Hindi naman nagulat sa kultibasyon ni Wang Feng itong si Li Chanxin dahil madalas nakakasama nito ang isang Profound Sovereign Realm kaya nakaramdam ito ng pagkadismaya at sinabi pa niya na hindi na babagay ang pagiging sect master ni Wang Feng sa isang ancient hidden sect tulad ng Divine Immortal Sect. Ngunit hindi naman sinang-ayunan ng pangalawang master nito ang kanyang iniisip dahil sinabi kay Li Chanxin na si Wang Feng ay nasa edad 20 pa lang at nasa Peak Profound Realm na ito. Sinabi nito kay Li Chanxin na hindi lang kultibasyon ang nakikita niya dahil nakikita rin nito ang edad ng buto kaya naniniwala siya na ang sect master na si Wang Feng ay hindi nagsisinungaling. Hindi naman maisip ni Li Chanxin kung paano nangyari na si Wang Feng ay nasa Peak Profound Sovereign Realm sa edad lang na 20 dahil ang isang tulad ni Wang Feng ay hindi pa nakikita sa tatlong malalakas na imperyo. Ilang araw pa ang nakalipas at ang Great Demon Silang Assembly ay mag-uumpisa na kaya nagtipon ang lahat ng mga kasali sa isang malaking entablado sa Xinlin City.
Makikita doon ang mga ekspertong cultivator na nakilala ni Wang Feng sa loob ng Qinyun Pavilion. Naroon din si Li Chanzin at ang unang master nito. Higit sa lahat ay naroon din sila Wang Feng habang katabi sila Elder Qin Sheng at Elder Zhu Qin. Hindi naman makapag-umpisa ang Great Demon Silang Assembly dahil ang taong mamumuno para dito ay hindi pa dumarating sa mga oras na iyon. Dahil wala pa ang mamamahala sa Great Demon Silang Assembly kaya nagtanong si Wang Feng kay Elder Qin Sheng kung sino ang taong uupo sa upuan sa entablado para maumpisahan ang seremonya sa pag-uumpisa ng Demon Silang. Sagot naman ni Elder Qin Sheng kay Wang Feng ay ang mamumuno sa Demon Silang ay tinatawag na Chen Li at ito ay kilala sa tawag na God of War na mayroong kultibasyon na Peak Profound Sovereign Realm at siya ang pinakaheneral ng buong kasundaluhan ng Yaori Empire. Iniisip naman ni Wang Feng na hindi nagpapabaya ang Emperor ng Yaori Empire sa gaganaping Demon Silang dahil seryoso nitong pinamamahalaan ito sapagkat nagpadala ito ng isang Peak Profound Sovereign Realm para pangasiwaan ang Great Demon Silang Assembly. Sa likod ni Wang Feng ay tumatawa itong si Xuanxia at iniisip na natatakot ang Emperor na masira ang seal kaya nagpadala ito ng tulad ni Chen Li na isang Profound Sovereign Realm at nakaramdam ito ng pagmamayabang sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay natakluban ng buong entablado ng kulimlim habang ang ibang cultivator ay nabigla sa kanilang nakita sa himpapawid. Napatingin ang lahat sa pagdating ng isang higanteng flying boat na may nakaukit na ulo ng dragon sa unahan nito at ang nakasakay dito ay sina General Chen Li ng Yaori Empire at ang prinsipe na magmamana ng korona na si Yu Fei ng Yaori Empire. Hindi naman nagtagal ay bumaba sila mula sa higanteng flying boat na sinasakyan. Sa pagbaba nila ay umupo si Prinsipe Yu Fei sa bakanteng upuan at si General Chen Li naman ay nakatayo sa likod ng prinsipe. Nang makarating ang dalawa ay malakas na sinalubong sila ng pagbati mula sa lahat ng cultivator na naroon sa lugar ng Xinlin City. Si Wang Feng naman ay nag-iisip na ang nakita niyang cultivator na kasing edad ni Wang Feng ay nasa mid-stage nobility realm lang ang kultibasyon ngunit pagdating sa prinsipe ay hindi inaakala ni Wang Feng na nasa late-stage nobility realm ito. Nagbigay naman ng impormasyon si General Chen Li sa lahat ng cultivator na ang Great Demon Silang Assembly na gaganapin ay walang restriction at ang mananalo ay kung sino ang may pinakamaraming mapapatay na demon sa loob ng 3 araw. Natakot naman ang ibang cultivator kaya sinabi nila na magiging madugo ang magiging Demon Silang dahil para maging una sa rank king ay maaaring patayin ang kapwa cultivator kaya kailangan na mag-ingat ang bawat isa lalong-lalo na ang mga young prodigies na ipinagmamalaki ng bawat sect. Hindi nagtagal ay may ibinaba ang mga sundalo mula sa higanteng flying boat na isang mabigat at malaking baul sa harapan ni General Chen Li. Nang mabuksan ni General Chen Li ang baul ay ipinakita niya sa lahat ang isang token at sinabing iyon ay ang gagamitin ng bawat isa sa kanila na Demon Silang token. Dahil kapag nakapatay ang isang cultivator ng demon ay doon papasok ang demon energy ng napatay nila at magiging puntos para sa may hawak na cultivator. Ang bawat mapapatay na demon ay may katumbas na puntos kaya kapag malakas ang napatay na demon ay malaki rin ang puntos na makukuha ng isang cultivator. Kaya kung sino man ang may hawak ng pinakamaraming puntos sa Demon Silang Assembly ay siya ang mananalo. Nagtanong naman ang isang cultivator kay General Chen Li kung ang Demon Silang token ay nakuha ng iba ay ano ang mangyayari dito. Sinagot naman siya ni General Chen Li at sinabi nito na ingatan ang hawak na Demon Silang token para hindi makuha ng iba at kung makuha ng iba ay ang ibig sabihin noon ay hindi nararapat para sa cultivator na iyon ang humawak ng Demon Silang token. Kaya malakas na sinabi ni General Chen Li na kung may lakas sila ng loob para harapin ang brutal na katotohanan ay kumuha sila ng token at pumatay ng mga demon. Ang lahat naman ay kumuha kahit alam nila na ang buhay nila ay nanganganib doon sa Demon Silang Assembly. Sinabi naman ni Wang Feng sa 4 na elder nito na hindi sila makakasama dahil may kinakailangang edad para makasali sa Demon Silang kaya ibinigay ni Wang Feng ang kanyang Qinyun Pavilion token at sinabing bumalik muna sila sa loob ng Qinyun Pavilion. Hindi nagtagal ay mabilis na kumuha si Wang Feng ng Demon Silang token habang nasa likod nito si Li Qing.
Mu Yunfei, Lin Feiwo at Li He, si General Chen Li naman ay opisyal ng inanunsyo na ang Great Demon Silang Assembly ay nag-umpisa na. Sinabi pa nito na ang lahat ng kasali ay sumunod sa ancient land ng fallen god kung saan makikita ang mga demon at naglabas ang general ng iba't ibang kulay na enerhiya para mabuksan ang lugar. Pinag-uusapan naman ni Elder Qin Sheng at Zhu Qin si Wang Feng dahil nagtataka ang mga ito kung bakit kasama si Wang Feng sa mga disipulo nito dahil ang akala ng dalawa ay matanda na itong si Wang Feng. Sinabi pa ni Elder Qin Sheng na baka sinamahan lang ni Wang Feng ang mga yon sa ancient land ng fallen god. Sa pagdating nila Wang Feng sa lugar kung saan naroroon ang pasukan para sa Demon Silang ay huminto muna sila sa isang mataas na lugar upang magmasid kung ano ang susunod na mangyayari. Nagtanong naman si Li Qing kung iyon ang sinasabing ancient land ng mga fallen god habang nakatingin sa paligid nito. Sabay namang nakarating sina Li Chanzin at ang prinsipe na si Yu Fei sa lugar na iyon. Sinabi ng prinsipe kay Li Chanzin na huwag humiwalay at sumunod lang sa kanya ngunit si Li Chanzin ay tumalikod lang sa prinsipe. Ngunit bago lumakad papalayo ay sinagot niya ang prinsipe at sinabing hindi na nito kailangang sumunod sa prinsipe sa loob ng ancient land. Nagalit naman ang isang tagasunod ng prinsipe kay Li Chanzin dahil siya na itong iniimbitahan ng prinsipe ngunit ayaw pa nitong tanggapin ang alok ng prinsipe Yu Fei ngunit pinatigil siya sa pagsasalita ni Yu Fei at tumigil naman ito. Sinabi naman ng prinsipe Yu Fei na ang patakaran sa Great Demon Silang Assembly ay napakamapanganib kaya kapag sumama si Li Chanzin sa kanya ay magiging ligtas ito. Ngunit hindi pa rin tinanggap ni Li Chanzin ang alok ng prinsipe sa pangalawang pagkakataon. Habang naglalakad palayo ay sinabi nito sa prinsipe na may sariling grupo na ito habang si Wang Feng naman ay nagrereklamo sa amoy ng lugar kung saan si Xuanxia ay nakakulong. Ang prinsipe naman ay hindi na nagsalita maging ang mga kasama nito ngunit dahil ang ugali ng prinsipe ay mapagmataas kaya ayaw nitong napapahiya ng ganoon. Galit man ang prinsipe kay Li Chanzin dahil tinanggihan siya nito ng 2 beses ay minabuti nitong manahimik muna. Sa pagdating ng iba pang mga cultivator sa lugar ng ancient land ng fallen gods ay minabuti muna nila Wang Feng na magkape habang nagpapalipas ng oras. Si Li Qing naman ay naiinip dahil matagal na silang naroon kaya nagtanong ito kay Wang Feng kung hindi pa ba sila susunod sa mga naunang cultivator na pumasok sa ancient land ng fallen gods. Sinabi pa nito na may 3 araw lang ang Great Demon Silang Assembly para pumatay ng mga demon kaya mauunahan sila ng ibang malalakas na sect. Ngunit sinabi ni Wang Feng na hindi dapat mag-alala itong si Li Qing dahil kung mapapatay ang lahat ng demon sa ancient land ng fallen god ay mas madali na nilang makukuha ang puntos ng mga cultivator na nagpakahirap patayin ang mga demon kaya hindi nila pwedeng sayangin ang kanilang lakas para lang pumatay ng demon. Naunawaan naman ni Li Qing ang gustong mangyari ni Wang Feng kaya natuwa ito sa plano ng kanilang sect master at sinabi pa nito na ang pagiging sect master ay dapat isang tuso rin katulad ni Wang Feng. Habang nag-uusap silang dalawa ay dumating naman itong si Li Chanzin at magalang na bumati kay Wang Feng at nagpakilala ito sa kanya at sa mga disipulo ng Divine Immortal Sect. Kaya nagtanong si Wang Feng kay Li Chanzin kung anong dahilan ng paglapit nito sa kanya sa oras ng Great Demon Silang Assembly habang si Ling Feiwu naman ay masayang naglalagay ng kape sa baso ni Wang Feng. Nais pala ni Li Chanzin na maging disipulo ng Divine Immortal Sect at hinihiling nito na tanggapin siya ni Wang Feng at ng buong Divine Immortal Sect. Dahil sa pagkabigla ni Ling Feiwu sa narinig nito mula kay Li Chanzin ay hindi nito nalaman na ang baso na pinupuno niya ng kape ay umapaw na at napapaso si Wang Feng habang si Li Qing at Mu Yunfei ay nabigla rin sa sinabi nito. Nagtanong naman si Wang Feng kay Li Chanzin kung bakit gusto nitong umalis sa isang malaking sect at isa sa pinagmamalaki sa Yaori Empire para lumipat sa kanyang Divine Immortal Sect. Habang hinihipan ni Wang Feng ang kanyang daliri ay iniisip ni Wang Feng kung ano ang nagtulak kay Li Chanzin para sumali sa kanyang Divine Immortal Sect dahil alam nito na hindi madaling paniwalaan ang kanyang ginawang kwento tungkol sa kanyang sect. Kaya sumagot si Li Chanzin habang may lungkot sa kanyang mukha dahil ang Chanzin sect kung saan kasali si Li Chanzin ay ginagamit lang ang kanyang itsura at hindi ang kanyang abilidad.
Sinabi pa nito na gusto ng Tianjin sect na gamitin siya para mapalapit sa magmamana ng korona na si Prinsipe Yu Fei. Nagtanong muli si Wang Feng kay Li Tianjin kung ano ang dahilan bakit ayaw nitong mapalapit sa prinsipe dahil sa tingin ni Wang Feng ay sapat ang estado ng prinsipe para maipantay sa kahalagahan at sa ganda ni Li Tianjin. Kaya sinabi na ni Li Tianjin kay Wang Feng kung ano ang pagkatao ng prinsipe kaya ayaw nitong mapalapit sa kanya. Sinabi nito na ang prinsipe ay tunay na namumuhay sa Karangyan kaya noong una ay wala siyang pakialam kung ginagamit man siya ng Tianjin sect ngunit hindi inaasahang nalaman ni Li Tianjin ang ugali ng prinsipe na isang mabait sa labas ngunit ang tunay na ugali ay nakakatakot. Nakatuon naman ang atensyon ng lahat kay Li Tianjin dahil si Li Qing, Ling Feiwo at Mu Yunfei ay kilala ang prinsipe ngunit dahil si Wang Feng ay noon lang nakita ang prinsipe ay gusto nitong malaman kung anong mayroon sa kanya. Nagkwento naman si Li Tianjin kung paano niya nalaman ang tunay na ugali ni Prinsipe Yu Fei nang siya ay maimbitahan sa palasyo. Sinabi nito na dahil sa unang pagkakataon lang na nakapunta siya sa loob ng palasyo ay hindi niya alam kung saan pupunta kaya hindi sinasadya na nakarating si Li Tianjin sa lugar kung saan nakatira si Prinsipe Yu Fei. Sa pagpasok nito sa lugar na yun ay nakita niya ang kakaibang mga dekorasyon sa buong lugar na hindi tumutugma sa pagkatao ng prinsipe at nagbibigay kay Li Tianjin ng pagkabahala habang naroon sa lugar ng Prinsipe Yu Fei. Sinabi pa nito na ang pinakakakaibang bagay na naroon sa loob ng kwarto ng prinsipe ay ang kanyang upuan kaya inobserbahan niya ito. Ngunit hindi inaasahan habang siya ay nag-oobserba sa upuan ng prinsipe ay dumating si Yu Fei. Sa takot na makita ng prinsipe si Li Tianjin dahil pumasok ito sa lugar ng prinsipe nang walang paalam ay nagtago siya sa likod ng malaking upuan nito habang ang prinsipe ay inaalala ang pangalan ni Li Tianjin na ipinagmamalaki ng Tianjin sect bilang pinakamaganda sa kanilang sect. Nang makaupo ang prinsipe sa kanyang upuan ay hawak nito ang kanyang selyo na gawa sa jade at habang tinitingnan ay nagtanong ito kung kailan papayag si Li Tianjin na manatili sa kanyang tabi. Si Li Tianjin naman ay tahimik lang na nakikinig sa likod ng upuan ng prinsipe at hindi namamalayan ng prinsipe na naroon si Li Tianjin. Noong una ay inakala ni Li Tianjin na isang upuan lang yun na may kakaibang itsura ngunit nang idikit ni Prinsipe Yu Fei ang selyo nito sa upuan ay naglabas ito ng kakaibang mga tunog at nagsimulang gumalaw. Habang si Li Tianjin naman ay nagtiis at hindi gumawa ng ingay para lang hindi siya makita ng prinsipe dahil napagtanto ni Li Tianjin na ang prinsipe ay nangongolekta ng magagandang babae para gawing dekorasyon sa lugar ng prinsipe. Sinabi pa ni Li Tianjin kay Wang Feng na mula noon ay inalam niya ang tungkol sa selyo ng prinsipe at nalaman nito na nagagawa ng prinsipe na maging jade ang isang tao at ginagawa nitong dekorasyon ang mga babaeng nagugustuhan nito. Isang malaking sikreto ang nalaman nila Wang Feng galing kay Li Tianjin kaya naman nababahala ang mga ito. Tahimik naman si Wang Feng ngunit nagpaplano ito para labanan ang Yaori Empire dahil sa nalaman niyang hindi makataong gawain ng magmamana sa korona kaya gusto nitong alisin ang maskara ng pagiging mabait at gamitin ito para mapatay ang prinsipe. Nagtanong naman si Wang Feng kay Li Tianjin kung bakit hindi ito nag-isip na magrebelde at umalis sa Tianjin sect nang malaman niya ang lahat ng iyon. Sumagot naman si Li Tianjin na ang lahat ng miyembro ng pamilya niya ay nasa Tianjin sect kaya kung magre-rebelde ito ay manganganib ang buhay ng buong pamilya niya. Sinabi ni Wang Feng kay Li Tianjin na kaya gusto nitong sumali sa kanyang Divine Immortal Sect ay para maiwasan ang panganib na mangyayari sa kanyang pamilya kapag umalis ito sa Tianjin Sect. Sinabi naman ni Li Tianjin na ang Divine Immortal Sect lang ang kayang magdeklara na maging kalaban ng Empire sa buong teritoryo nito kaya sa pagkakataon na yun ay si Wang Feng at ang Divine Immortal Sect ang nagbibigay ng pag-asa kay Li Tianjin. Sa narinig na yun kay Li Tianjin ay masayang nagtanong si Wang Feng kung anong kakayahan ang maipapakita upang makatulong sa Divine Immortal Sect para tanggapin si Li Tianjin. Kung wala naman siyang kakayahan ay nagtanong na lang si Wang Feng kung magkano ang maibibigay ni Li Tianjin na voluntaryong halaga para tanggapin siya sa sect at sa pagiging kalaban ng imperyo.
Sumagot naman si Li Chanzin na ang Chanzin sect ay alam na talentado siya sa cultivation ngunit hindi nila alam na si Li Chanzin ay nasa ganoong kultibasyon dahil sa gumagamit ito ng elixir at siya mismo ang gumagawa nito. Kaya sinabi ni Li Chanzin na siya ay isang alchemist na may 8 ranggo. Nang marinig ni Ling Feiwo at Mu Yunfei na isa siyang alchemist na may 8 ranggo ay talagang nagulat sila dahil alam ni Ling Feiwo at Mu Yunfei kung gaano kahalaga ang alchemist sa isang empire. Habang si Wang Feng ay hindi alam kung gaano kahalaga ang pagiging alchemist na may 8 ranggo dahil hindi siya nakaranas ng simpleng pagsasanay para mapalakas ang kultibasyon dahil sa system na mayroon nito kaya nagtanong siya kay Mu Yunfei kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Kaya sinabi ni Mu Yunfei na dahil sa hindi malamang dahilan ay nawala ang pagsasanay ng alchemist. Mahika at ang ibang paraan sa kultibasyon kaya sa kasalukuyang panahon ay kaunti na lang ang may alam sa mga ito. Sa loob ng 3 naglalakasang imperyo ay nasa 5 lang ang alchemist na nasa ika-8 ranggo o higit pa kaya naman pinahahalagahan ng husto ang mga ito. Ibang usapan na kung ang edad ay nasa 20 at may ika-8 ranggo bilang alchemist. Si Ling Feiwo naman ay hindi makapaniwala sa nangyayari na ang isang alchemist na may 8 ranggo ay lumalapit sa kanilang Divine Immortal Sect. Ngunit si Wang Feng ay nagsabi na ang isang tulad ni Li Chanzin ay maaaring mahalaga sa ibang mga sect ngunit sa kanyang Divine Immortal Sect ay pwede siyang maging disipulo ngunit hindi kailangan ng kanyang sect ang isang alchemist. Dahil iniisip ni Wang Feng na sa tulong ng kanyang system ay hindi nito kailangan ng isang alchemist kaya maaari niyang hayaan na magpalakas ang kanyang disipulo at gamitin ang system para sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Mu Yunfei at Li Chanzin sa sinabi ni Wang Feng kahit nalaman nito ang kahalagahan ng isang alchemist kaya tumalikod na si Wang Feng at nagsimulang maglakad. Habang nakatalikod ay niyaya na niya ang mga disipulo para umalis. Si Li He naman ay naalala nito noong panahon na siya ay isang profound emperor pa ay hindi makakatanggi para tanggapin ang isang alchemist tulad ni Li Chanzin ngunit ang sect master niya ngayon ay hindi pumayag na maging disipulo ng Divine Immortal Sect kahit na isa itong alchemist. Bumulong naman si Li Qing kay Li Chanzin na magpatuloy sa pag-cultivate at gawin itong dahilan para makahabol sa ekspektasyon ng kanilang sect master upang maging disipulo ng Divine Immortal Sect. Kaya minabuti ni Li Chanzin na magpaalam na kay Wang Feng at sa mga disipulo nito habang nanghingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanila. Matapos na magpaalam ay naglakad ito ng madahan na mayroong lungkot na nararamdaman habang si Li Qing at Ling Feiwo ay nakatingin sa papalayong si Li Chanzin. Ngunit nagsalita si Wang Feng kung saan papunta itong si Li Chanzin dahil oras na para pumunta sila sa Great Demon Silang Assembly. Sinabi ni Wang Feng kay Li Chanzin na pumapayag ito sa lahat ng sinabi nitong pakiusap. Ipinangako naman ni Wang Feng na mula sa araw na yun ay poprotektahan niya si Li Chanzin at ang pamilya nito kaya kung sino man ang manakit sa kanila ay mamamatay. Kahit na ang Yaori Empire ang kalaban ay pababagsakin ng Divine Immortal Sect. Si Li Qing naman ay masayang lumapit kay Li Chanzin at sinabing hindi na ito magiging upuan kaya bago mag-iba ang desisyon ng kanyang sect master ay magbigay na agad ito ng voluntaryong halaga para maging disipulo ng Divine Immortal Sect. Kaya nag-abot agad si Li Chanzin ng isang supot na pera at nangako kay Wang Feng na magsasanay ng maigi para sa Divine Immortal Sect at mamamatay ng walang pagsisisi at si Wang Feng naman ay masayang makita na may bagong disipulo ang kanyang Divine Immortal Sect.